Hello mga tropa, kumusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung vlog natin mga tropa is ituturo ko sa inyo yung bagong function sa Excel na dget function. Ipapalitan nito or pwede itong pamalit sa XLOOKUP, VLOOKUP, and index and match function. So kung paano yun mga tropa, paano niya mapapalitan lahat ng function na sinabi ko, panoorin mo to, tapusin mo to para malaman. So intro na tayo, talo na tayo agad sa tutorial natin. So mga tropa, mag-start muna tayo sa comparison ng dget and VLOOKUP. Dito, data natin is VLOOKUP muna yung gagamitin natin. So kukunin natin yung sales ng Metro Manila. Ito yung data natin. So VLOOKUP, tapos lookup value natin is Metro Manila. Then table array natin mga tropa is ito, yung buong data natin. Yan, tapos, comma, then, so yung sales natin is one third column, so 1, 2, 3, so third column, then exact match is 0 or false, close, then enter. So yan siya. So sa dget function, dget, yan, extracts from a database in a single record that matches the conditions you specify. So yan yung dget. So database niya mga katropa is yung buong data mo. So yan. So kailangan laging kasama yung title heads or yung column heads nyo mga tropa ha. So yan yung database nyo. Then, comma, yung field nyo mga tropa is kung ano yung hinahanap nyo. So, hinahanap natin yung sales. Tapos, yung criteria nyo is kung ano yung parang lookup value nyo, which is yung location. So, kailangan kasama lagi yung title heads tapos kung ano yung pinaka parang lookup value nya. Kaya kailangan dalawa yan, naka-range siya. Okay, then close natin, then enter. So, same lang siya. So, ang maganda dito mga tropa sa dget, pag ang comparison is si VLOOKUP, kung pinalitan ko to, gawin ko tong product, magbabago din siya. Unlike ito, kailangan mong i-specify na second column siya kasi yun yung pang product, second column, para mabigay niya yung tamang sagot. Okay? So, hindi siya dynamic kung VLOOKUP ang gagamitin yung formula base sa data natin. Okay? So, ganyan yung comparison ng VLOOKUP versus dget function. Next mga tropa, dito sa data naman natin is gagamitin natin ang index and match function. Hahanapin natin is yung sales ng buwan ng August sa Bulacan. So ito yung mga months natin ng mga sales, then ito yung location natin. So equals index. So yung array natin is yung buong data. Then, comma, row number natin, which is gagamit tayo ng match. Then, lookup value natin is ito, yung location. Then, lookup array natin is nasaan si location, which is ito siya. Ayan. Then, comma, tapos exact match, 0. Tapos, mga tropa, is another match function. Para naman sa month, yan, match. Then, lookup value natin is ito. Then, lookup array natin is ito. Kasi nandyan sa column headers yung mga months. Then, exact match, 0, close, then close yung index, then enter. So, si Bulacan ay ng August 88,583, which is tama. Okay? So, ngayon, dget function. Nakita niyo kung gaano kahaba yung formula ng index and match function. Sa dget function is sobrang ikli lang. Same lang siya. So, yung database natin, ito yung buong data. Then, yung field natin, ano yung hinahanap natin is August. Then, criteria natin is ito. So, kailangan lagi siya naka-range ha. Then, close, then enter. Same lang siya. Ganito kaikli ang dget function compare sa ganito kahabang index and match. Okay? Pero, unlike VLOOKUP, pag pinalitan mo to, ginawa mo July, magbabago lang din siya. Okay? Medyo dynamic din siya kasi nga, yung formula natin is, ano siya, combined ng index and match function. Okay? Dynamic din naman yung index and match. Yun nga lang, may memorizein mo lahat ng function or lahat, ganyang kahabang formula. Unlike sa dget is ganyan lang siya. Okay? Simple lang. Next mga tropa is XLOOKUP function. So, sa XLOOKUP equals XLOOKUP. So, hahanapin uli natin yung dalawang buwan ng sales. Yan, lookup value natin is ito. Then, dahil kakopy natin pa-write yung formula natin, is i-lock natin siya para hindi siya gagalaw dyan. Then, lookup array natin is nasaan yung location, which is ito siya. Yan. Then, lock din natin yan. Then, return array natin is ito. Kasi July, di ba?
So, dito siya. Yan yung return array natin. Then, lock. Then, close. Then, enter. So, yan siya. Okay, dito tayo sa dget. Mamaya natin yung August So, database is yung buong location, ay buong data. Then, field natin, hinahanap natin is July. Then, criteria is ito. Then, close, then enter. So, same siya. Ngayon, mga katropa, kapag kinapi ko dito, magsisame lang siya. Kasi, ito ay naka-fix siya dito sa buwan ng July. So, kailangan kong palitan ito ng gawing August para maging accurate yung data natin. So, ngayon, dito, kay dget, hindi mo na kailangan palitan yung formula. So, wait lang. Ang kailangan mo lang gawin ay i-lock ito. Yan, yung mga range nyo, i-lock natin. Yan, i-lock din natin to. So, F4 lang yung pinipindot ko para ma-lock siya. Then, enter. Tapos, ayan siya. Copy mo lang siya. So, hindi mo na kailangan pang i-update yung data mo or yung formula mo. Copy mo lang siya. Okay? So, ngayon mga tropa, na nakikita nyo kung gaano kaganda yung dget function. So, pwede siyang pamalit sa xlookup, vlookup, and index and match function. Pero kahit gaano siya kaganda mga tropa, syempre may mga limitation siya. So, bago tayo pumunta sa limitation, meron akong sasabihin na built-in function ni dget. Okay? So, yung built-in function ng dget function, tapos mamaya yung limitation. Okay? Yung built-in function niya mga tropa, meron siyang automatic na wildcard naka-built-in sa kanya. Hindi mo na kailangan pa maglagay ng mga asterisk, ng mga tilde, ganyan mga tropa. Automatic na siya. So, kunyari mga tropa, nakalimutan natin na apelido ni James. So, ngayon, gagamit tayo ng xlookup. Xlookup, then lookup value niya is ito. Tapos, dahil hindi naman yan yung buong pangalan na nasa data natin, gagamit tayo ng wildcard, ampersand, tapos quotation, asterisk, quotation, para ma-filter or madugtungan ni Excel yung apelido ni James. Then, comma, then, lookup array natin is ito, dito. Yan. Tapos, return array natin is yung sales. Ayan. Tapos, comma, if not found, as is lang natin siya default. Then, yung match mode natin, mga tropa, kailangan natin piliin tong number 2, yung wildcard character match. Number 2, or pwede nyo pindutin yan. Yan. Then, close na natin yung formula. Enter. So, yan siya. Kita nyo, tama siya. Ngayon, kay dget, mga katropa, is naka-built-in na nga siya. So, ganito siya. So, yan. Yung database natin, syempre, yung buong data. Then, field natin is ano yung nahanap natin? Sales, comma, criteria natin is ito. Then, close na natin, then enter. Yan. So, wala nang wildcard yan, mga tropa. Automatic na siya. So, yan yung built-in function ni dget. So, punta na tayo sa limitation niya mga tropa, no? So, syempre kahit gaano kaganda yung formula or yung function, may mga limitation siya. So, yung unang limitation niya mga tropa ay kailangan yung i-match yung headers mga tropa, yung mga column headers. So, kunyari, ito, diba, sales rep. Kung gawin ko lang tong rep, magwa-value siya. Kasi hindi magka-match yung mga column headers nyo. So, kailangan kung ano yung nandito sa database niya, is kailangan yun din yung nandito sa kinakopyahan nyo na formula. So, para mas mabilis or para mas accurate yan, pwede nyo nang i-link na ganyan. Para kung i-update nyo to, mag-automatic din siya na update. Kunyari, i-update nyo to, ganawa nyo lang siyang rep. Yan, mag-automatic siya. Hindi na mag-i-error yung formula niya. Okay? So, yan yung unang limitation. Yung pangalawa niya, mga tropa, is yung format ng data nyo, mga tropa, or format ng answer na gusto nyo. So, paano yun? So, kunyari, ganito yung data natin, mga tropa, okay? Ganito yung format, yung structure natin. So, dget, yan, tapos database, yan pa din. Then, yung field natin is, hinahanap natin ay ito. Tapos, yung criteria natin, di ba, naka-range siya. So, ang kailangan niya kasi, ang range niya kailangan niya is pababa, hindi siya pa ganyan. So, pag ginanto ko, mali siya, mag-value siya. Kasi yung data natin is nakapaganyan. Horizontal, hindi vertical. Kailangan kasi si dget is naka-range siya na pababa. Vertical. Okay? So, yan yung pangalawang limitation niya. Kailangan yung structure or yung format ng data mo is naka-vertical siya. Pag ganyan yung dapat yung values nyo. Kasi kung pa-horizontal, mag-error siya. Then, yung last mga katrapa is hindi siya allowed mag-copy down ng formula. Paano yun? Ganito siya. So, kunyari, mag-xlookup na lang muna tayo para mabilis lang. So, ito. Tapos, lookup array niya is nandito. Lookup value, ayan. Then, close and enter. So, ayan siya, diba? Uy, ay!
Wait lang, si James Brown pala siya. So, ayan siya mga tropa, no? Ngayon, pag gusto natin tong i-copy down, di ba, yung range natin, ilalak lang natin yan para ma-copy down natin yung formula. Okay, so, kunyari, ito. Yan, copy down ko. Yan siya, di ba? Naka-copy down. Ngayon, si dget function, hindi niya yan mabibigay sa'yo ng tama. So, yung database niya, ito. Then, field niya, ano yung nahanap natin, sales. Then, yung criteria natin, ito, diba? Ito muna. Ganyan siya. Tapos, close. Tapos, i-lock natin yung data natin. Tapos, ito, mga tropa. Hindi natin siya malalak. Or, pwede nyo i-lock siya. Pero, kasi pag kinapi daw natin to, ito is malalak din. So, lahat siya nakalock. Yan. Then, copy down. So, yan lang siya. Nandito pa rin siya sa data na yan. Kasi nakalock nga ito. So, pag di natin yan nilock, yan, kunyari di natin nilock, ayan pa rin siya. Kung i-update natin to mga tropa, yan, no? So, lahat na siya. Kasi nga, ang ruling ni dget ay kailangan nakapababa yung data niya, naka-vertical. Ganyan siya, nagna-number. Kasi, as ruling ni dget function, hindi siya pa pwede magbigay ng answer na dalawa na nasa data mo. Kasi, si James Brown and si Connor ay andito pareho. Yan. So, kunyari, kung wala to, gawin natin dyan, kunyari, si JJ. Same lang ibibigay niya sa yung answer. Kasi wala naman si JJ. So, kay James, yung ibibigay niya sa yung answer. So, basta hindi siya pwedeng naka-range. Okay? So, pwede yung naka-marami, pero isa lang yung answer na ma-receive mo. Pag dalawa yung nandun sa data mo, mag-error siya. So, ganyan lang yun mga tropa. So, sana may natutunan ka na may alternative ka na formula na hindi masyadong komplikado. Na alternative para gamitin aside sa VLOOKUP, XLOOKUP, and index and match function. So, kung may natutunan ka, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share mo tong video na to para hindi ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bagong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!